Ang hangin sa Batangas ay mabigat at malagkit, puno ng amoy ng basang lupa, nabubulok na kahoy at ng hindi maipaliwanag na pighati. 2 araw na ang nakalipas mula nang manalasa ang bagyo, ngunit ang mga bakas nito ay malalim na nakaukit sa bawat sulok ng maliit na bayang agrikultural. Mga puno ng niyog ay nakahandusay na parang mga sundalong natalo sa digmaan. Ang mga bubong na yero ay nagkalat na parang mga pilak na dahon at ang makapal na putik ay nilamon ang anumang dating pamilyar sa tanawin. Sa gitna ng lahat ng ito, isang figura ang namumukod tangi. Si Major Daniel DeMarco ng Philippine Air Force, nakasuot ng unipormeng pagod na at nabahiran ng putik mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mukha na karaniwang matikas at malinis ay may mga bahid ng dumi at pinagpawisan. Namumungay ang kanyang mga mata sa tindi ng pagod, ngunit ang kanyang boses ay nananatiling matatag at puno ng awtoridad habang nagbibigay siya ng utos sa kanyang mga tauhan. I-clear ang daanang iyan. Siguraduhing makakadaan ang mga truck ng relief goods. Bago dumilim, sigaw niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa ingay ng mga generator at sigawan ng mga biktima. Reyes, i-check ang listahan ng mga nawawala. I-cross-reference sa mga pangalan sa evacuation center. Walang uuwi hanggat hindi natin nagagawa ang lahat. 48 oras na siyang gising. Ang kanyang katawan ay umaray sa bawat galaw at ang kanyang isip ay manhid na sa dami ng trahedyang nasaksihan. Nakita niya ang mga bahay na naging abo, ang mga pananim na pinaghirapan ng buong taon na nasira sa isang gabi lang, at ang mga matang walang laman ng mga taong nawalan ng lahat. Ang bawat pakiusap, bawat hikbi ay tumatagos sa kanyang puso, ngunit kailangan niyang isantabi ang sariling emosyon. Siya ang pinuno. Ang kahinaan ay isang luho na hindi niya kayang bayaran. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga tauhan na abala sa pagbubuhat ng mga debris, isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Nanginginig ang mga kamay na may hawak na basag na larawan. "Sir, ang apo ko po. Si Marcom, hindi pa namin siya nakikita mula pa kahapon." Tiningnan ni Daniel ang larawan ng isang batang lalaking nakangiti. Ang kirot sa kanyang dibdib ay mas matindi pa sa pagod. Ito ang ika-10 pamilya na lumapit sa kanya ngayong araw na may kaparehong kwento. Kinuha niya ang larawan at tumango. "Gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya, nanay. Huwag po kayong mag-alala." Ngunit alam niyang isa iyong kasinungalingan. Sa ganitong kalaking pinsala, ang pag-asa ay mabilis na nauubos. Ramdam niya ang unti-unting pagbigay ng kanyang katawan. Kailangan niya ng sandaling pahinga kahit 5 minuto lang. Lumayo siya ng kaunti mula sa sentro ng operasyon, naghahanap ng isang sulok kung saan maaari siyang umupo at ipikit ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga paa ay nagdala sa kanya patungo sa isang maliit na simbahan na yari sa bato, isa sa iilang istruktura na nanatiling nakatayo. Bagamat may ilang pinsala sa bubong, ang mga pader nito ay matibay na nagbabantay. Mula sa bukas na pinto, hindi ingay ng kaguluhan ang kanyang narinig, kundi isang mahinahon at organisadong bulungan. Ang kanyang kuryosidad ay nag-udyok sa kanya na sumilip sa loob. Ang eksenang tumambad sa kanya ay isang malaking kontradiksyon sa lahat ng nasa labas. Sa loob ng simbahan, sa kabila ng dilim na dala ng kawalan ng kuryente, mayroong isang uri ng kapayapaan. Ilang kandila at gasera ang nagsisilbing ilaw, nagbibigay ng ginintuang sinag sa mga mukha ng mga taong matiyagang nakapila. Walang tulakan, walang sigawan. Tila ba ang kabanalan ng lugar ay nagbigay sa kanila ng disiplina. At sa gitna ng lahat ng iyon, sa harap ng isang mahabang mesa na puno ng mga dilata at sako ng bigas, ay may isang babae. Hindi siya nakasuot ng magarang damit, isang simpleng bestida lamang na may mahabang manggas. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos sa likod at walang bahid ng kolorete sa kanyang mukha. Ngunit sa kabila ng kanyang simpleng anyo, mayroon siyang angking kariktan, isang kariktang hindi nagmumula sa panlabas na anyo,
kundi sa kapayapaang bumubukal mula sa kanyang kalooban. Ang kanyang mga kamay ay mabilis ngunit mahinahon habang nagsasandok ng kanin sa mga dahon ng saging. Ang kanyang boses ay malumanay habang kinakausap ang bawat taong lumalapit. Isang umiiyak na bata ang kanyang nangginitian at binigyan ng isang pirasong candy mula sa kanyang bulsa at ang bata ay agad na tumahan. Si Daniel ay napako sa kanyang kinatatayuan, tila nakalimutan ng pagod at ang kaguluhan sa labas. Pinanood niya ang babae. Sa bawat galaw nito, mayroong kahinahunan at katatagan. Siya ay parang isang payapang lawa sa gitna ng isang rumaragasang bagyo. Habang ang lahat sa paligid ay gumuho, siya ay nanatiling buo, isang haligi ng pag-asa para sa mga taong nawalan na nito. Hindi niya namalayan ang sariling paghakbang papasok. Ang mga tao sa pila ay gumilid upang bigyan siya ng daan, nagpapakita ng respeto sa kanyang uniforme. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa babae. Nang siya ay nasa harapan na ng mesa, saka lamang nag-angat ng tingin ang babae. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Nakita ni Daniel sa mga mata nito ang isang uri ng pag-unawa na hindi pa niya nakikita sa iba. Walang paghanga, walang takot, tanging isang malalim na pagkilala sa bigat ng kanyang responsibilidad. Agad na yumuko ang babae bilang tanda ng paggalang. "Sir, gutom na po ba kayo? Sandali lang po at ikukuha ko kayo ng pagkain." Umiling si Daniel. Ang kanyang boses ay mas mahina na ngayon, tila naubos na ng sigawan kanina. "Hindi, ayos lang ako. Nagulat lang ako kung paano mo nagagawang mapanatili ang kaayusan dito." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ng babae. Ang kagutuman po ay nagdudulot ng gulo, pero ang pag-asa ay nagbibigay ng pasensya. Binibigyan namin sila ng pareho. Ang simpleng sagot na yon ay tumama kay Daniel ng malakas. Sa loob ng 2 araw, puro logistic at diskarte ang nasa isip niya. Nakalimutan na niya ang pinaka-esensyal na bagay, ang pag-asa. Biglang umikot ang kanyang paningin. Ang mga boses sa paligid ay tila nanggagaling sa ilalim ng tubig. Ang liwanag mula sa mga kandila ay nagsimulang sumayaw at mag-iba ng hugis sa kanyang paningin. Ang bigat ng 48 oras na walang tulog, ang stress at ang emosyonal na pasanin ay biglang bumagsak sa kanya ng sabay-sabay. "Sir, ayos lang po ba kayo?" Narinig niyang tanong ng babae. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Sinubukan ni Daniel na sumagot, na magsabi na ayos lang siya, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang huli niyang naramdaman ay ang pagbigay ng kanyang mga tuhod at ang sahig na mabilis na sumalubong sa kanya. Ang huli niyang nakita ay ang nag-aalalang mukha ng babae na tila isang anghel sa gitna ng kadiliman bago siya tuluyang nilamon ng kawalan. Isang mahinang sinag ng araw ang tumama sa kanyang mga pilik mata, pilit siyang ginigising. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Wala na ang amoy ng putik at ang ingay ng mga generator. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang huni ng mga ibon at ang tunog ng walis na dumadampi sa sahig na kawayan. Nakatayo ang isang simpleng banig sa sahig ng isang maliit na kubo. Ang kanyang uniforme ay wala na napalitan ng isang malinis na puting t-shirt at isang pares ng shorts na maluwag. Ang kanyang mga sugat at galos ay nalinis at nagamot na. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding sakit ng ulo ang pumigil sa kanya. "Dahan-dahan lang, sir." Ang boses na yon, malumanay at payapa. Ibinaba niya ang kanyang tingin at nakita ang babae mula sa simbahan, nakaupo sa isang maliit na bangko sa tabi niya. May hawak itong basahan na isinasawsaw sa isang palanggana ng maligamgam na tubig. "Nasaan ako?" tanong ni Daniel. Ang kanyang boses ay paos. "Nasa bahay po namin kayo sa likod ng simbahan," sagot ng babae. Inilagay nito ang mamasa-masang bimpo sa kanyang noo. Ang lamig nito ay nagbigay ng kaunting ginhawa.
6 na oras po kayong walang malay. Pagod na pagod po ang katawan ninyo. Tinitigan ni Daniel ang babae. Ngayong mas malapit na mas nakikita niya ang simple nitong ganda. Ang kanyang balat ay kayumanggi, hinubog ng araw ng Batangas. Ang kanyang mga mata ay malalaki at nangungusap sumasalamin sa isang kaluluwang mas matanda kaysa sa kanyang edad. Sa kabila ng lahat ng nangyari, walang bakas ng takot o pait sa kanyang mukha. Tanging kapayapaan. Salamat, bulong ni Daniel. Salamat sa pag-aalaga. Tumango lamang ang babae. At sa sandaling iyon, sa loob ng maliit na kubo, na iyon naramdaman ni Daniel ang isang uri ng kapayapaan na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Ang lahat ng bigat sa kanyang balikat ay tila gumaan. Ang lahat ng ingay sa kanyang isipan ay tumahimik. Sa pagitan ng mga guho ng isang nasalantang bayan, sa gitna ng trahedya at pagkawala, natagpuan niya ang isang kanlungan. At sa gitna ng kanlungang iyon, may isang babae na nagbigay sa kanya ng higit pa sa gamot at pagkain. Binigyan siya nito ng katahimikan na pagtanto ni Daniel na hindi pa pala niya alam ang pangalan nito. Ako si Daniel, sabi niya. Ngumiti ang babae, isang ngiting nagpaliwanag sa buong silid. Ako po si Luz Viminda. Pero Luz na lang po. Luz, liwanag. Habang nakatitig siya sa maamo nitong muka, isang tanong ang nabuo sa kanyang isipan, isang tanong na magpapabago sa takbo ng kanyang buhay, magpakailanman. Sino nga ba talaga ang babaeng ito na tila ipinadala ng langit sa gitna ng isang sakuna? Ang mga sumunod na linggo ay naging isang pangarap para kay Luz. Ang operasyon ng Air Force sa Batangas ay opisyal. Nang natapos, ngunit si Daniel ay palaging nakakahanap ng dahilan upang bumalik. Minsan, sasabihin niyang may kailangan siyang i-follow up na report. Sa ibang araw, meron daw siyang kaibigan na bibisitahin sa malapit na bi. Ngunit sa huli ang kanyang mga paa ay palaging nagdadala sa kanya pabalik sa maliit na kubo sa likod ng simbahan kung saan naghihintay ang isang simpleng dalaga na nagpatibok sa kanyang puso. Sa mga pagbabalik na yon, mas nakilala nila ang isa't isa. Nalaman ni Daniel na si Luz ay ulila na sa mga magulang at pinalaki ng kanyang lolo na isang iginagalang na guro sa kanilang komunidad. Nalaman niyang ang bawat sentimong kinikita niya sa pagtuturo ng pagbasa sa mga bata at pagtitinda ng gulay ay itinatabi niya para sa munting kapilya. Si Luz naman ay nakita ang lalaki sa likod ng uniforme. Nakita niya ang pagod sa mga mata ni Daniel kapag nagkukwento ito tungkol sa bigat ng kanyang trabaho. Naramdaman niya ang lungkot nito sa tuwing nababanggit niya ang kanyang pamilya, isang pamilyang tila perpekto sa labas ngunit malamig at malayo sa loob. Sila ay 2 taong mula sa magkaibang mundo, ngunit sa kanilang mga simpleng pag-uusap, natagpuan nila ang isang pamilyar na tahanan sa piling ng isa't isa. Isang hapon habang papalubog ang araw at nagiging kulay kahel ang kalangitan, dinala ni Daniel si Luz sa isang tahimik na dalampasigan. Ang tunog lamang ng mga alon at ang huni ng hangin ang kanilang kasama. Luz, simula ni Daniel, hinawakan niya ang 2 kamay ng dalaga. Ang kanyang boses ay seryoso, ngunit puno ng isang emosyon na hindi pa naririnig ni Luz dati. Ang mundo ko ay magulo. Puno ito ng ingay ng presyo ng mga taong sumusukat sa kapwa batay sa yaman at kapangyarihan. Sa loob ng maraming taon, akala ko yun na ang normal. Akala ko, ganoon talaga ang buhay. Huminga siya ng malalim, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa pagkakatitig kay Luz. Pero nang makilala kita, nagbago ang lahat. Sa gitna ng sakuna, sa gitna ng kaguluhan, ikaw ang nag-iisang payapa. Ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na halaga. Hindi ito nasa ranggo o sa pera, kundi nasa puso. Luz, binigyan mo ako ng kapayapaan na hindi ko alam na hinahanap ko pala. Lumuhod si Daniel sa buhanginan at mula sa kanyang bulsa ay kinuha niya ang isang maliit na kahon.
Binuksan niya ito at tumambad ang isang simpleng singsing na may maliit na diamante. Kumikinang ito sa huling sinag ng araw. Luz Viminda, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng damdamin. Hindi ko maipapangako sa iyo ang isang perpektong buhay, pero maipapangako ko na sa bawat araw pipiliin kitang mahalin at protektahan. Payagan mo akong maging bahagi ng iyong mundo. Pakasalan mo ako. Ang mga luha ay sunod-sunod na pumatak mula sa mga mata ni Luz. Ito ay pinaghalong saya at gulat. Ngunit sa ilalim ng lahat ng yon, may isang maliit na tinig ng takot. Daniel, bulong niya. Mahal kita, pero magkaiba ang mundo natin. Isa ka lang sundalo dito, pero alam kong sa Maynila iba ka. Isa kang DeMarco, at ako lang si Luz. Umiling si Daniel at tumayo. Pinunasan niya ang mga luha ni Luz gamit ang kanyang hinlalaki. Hindi. Ikaw si Luz. Ang liwanag ng buhay ko. Iyon lang ang mahalaga. Ang pamilya ko, matututunan kanilang mahalin tulad ng pagmamahal ko sa iyo. Sa kabila ng kanyang pangamba, ang pag-ibig sa kanyang puso ay mas malakas. Tumango siya. Oo, Daniel. Oo. Isinuot ni Daniel ang singsing sa kanyang daliri. Ang kanilang unang halik ay kasing alat ng hangin sa dagat at kasing tamis ng isang pangarap na natupad. Ang paglalakbay mula sa simpleng kalsada ng Batangas patungo sa matatayog na pader ng Forbes Park sa Makati ay isang paglalakbay sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Habang ang sinasakyan nilang kotse ay dumaan sa mahigpit na seguridad ng subdivision, naramdaman ni Luz ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang mga bahay dito ay hindi basta bahay, kundi mga palasyo na napapalibutan ng matataas na bakod at perpektong hardin. Ang katahimikan ay halos nakakabingi malayo sa masayang ingay ng mga bata at manok sa kanyang probinsya. Ang mansyon ng mga DeMarco ay nakatayo sa isang malawak na lote, isang modernong obra maestra ng salamin bakal at puting bato. Nang bumaba sila, sumalubong sa kanila ang isang katulong na nakauniporme. Ang bawat sulok ng bahay ay sumisigaw ng karangyaan, mga sahig na gawa sa Italian marble, isang chandelier na kasing laki ng isang maliit na sasakyan, at mga abstract na pinta sa dingding na mukhang mas mahal pa sa lupa at bahay niya sa Batangas. Ang bawat tapak ng kanyang simpleng sandalyas sa makintab na sahig ay tila isang malakas na kalansing sa nagyayelong katahimikan. Naabutan nila ang dalawang babae sa malawak na sala, umiinom ng tsa. Ang isa ay isang babaeng nasa edad 50, may perpektong ayos na buhok at suot na alahas na bagamat hindi magarbo, ay halatang antigo at mamahalin. Ang kanyang tindig ay matikas at ang kanyang mga mata ay matalas na parang isang agila. Siya si Doña Victoria DeMarco, ang matriarka ng pamilya. Ang kasama niya ay isang mas batang babae, marahil ay kasing edad ni Luz, na nakasuot ng isang designer dress at may hawak na mamahaling bag. Mula ulo hanggang paa, halatang lumaki ito sa yaman. Siya si Tricia, ang anak ng business partner ng mga DeMarco. Daniel Hijo, sabi ni Doña Victoria, ang kanyang boses ay kontrolado at walang emosyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa anak kundi kay Luz. Sinusuri ito mula ulo hanggang paa na may bahagyang pagtaas ng kilay. You're late. And you brought a guest. Mama, this is Luz Viminda. Ang babaeng ikukwento ko sa inyo, sabi ni Daniel, may pagmamalaki sa kanyang boses. Hinawakan niya ang kamay ni Luz na ngayon ay pinagpapawisan na ng malamig. Luz, this is my mother Victoria and a family friend Tricia. Tumango si Luz. Magandang hapon po. So ito pala ang dalaga mula sa Batangas, sabi ni Doña Victoria, ang diin sa salitang dalaga at Batangas ay tila isang banayad na insulto. Hindi siya tumayo upang bumeso o makipagkamay. Maupo ka. Naupo si Luz sa gilid ng isang malambot na sofa
Pakiramdam niya ay lulubog siya anumang oras. Si Trisha ay ngumiti sa kanya, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Nice to meet you. I love your dress. So, simple. Ang mga sumunod na minuto ay parang isang interogasyon na binalot sa pekeng pagkamagalang. Saan ka nag-aral, hidya tanong ni Doña Victoria. Sa pampublikong paaralan lang po hanggang high school, mahinang sagot ni Luz. Ah, I see. At ang mga magulang mo? Anong negosyo nila? Mga magsasaka po sila noon, pero matagal na po silang pumanaw. Ang lolo ko po ang nagpalaki sa akin. Kawawa ka naman, sabi ni Trisha, ang kanyang tono ay puno ng huwad na awa. Isang katulong ang pumasok na may dalang tray ng merienda at red wine. Inabutan sila isa-isa. Habang hawak ni Luz ang kanyang kopita, lumapit si Trisha sa kanya, nagkukunwaring interesado. Ang ganda ng kwintas mo, sabi ni Trisha. Tinutukoy ang munting kwintas na may krus na suot ni Luz. Mukhang luma na. Hinawakan ni Trisha ang kwintas at sa isang galaw na sinadya, ngunit pinalabas na aksidente, bigla siyang napatid at bumangga kay Luz. Ang pulang alak mula sa kopita ni Luz ay tumapon bumuhos sa mismong dibdib ng kanyang simpleng bestidang kulay krema. Isang malaking pulang mantsa ang agad na nabuo na parang isang sugat sa damit niya. Oh my God, I'm so sorry, sigaw ni Trisha, ngunit may kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Napakalampa ko talaga. Oh, your dress, it's ruined. Namula ang mukha ni Daniel sa galit. Trisha. Ngunit si Luz, sa kabila ng kahihiyan, ay umiling lamang. Ayos lang po. Aksidente lang naman. Kumuha siya ng tissue at sinubukang punasan ang mantsa, ngunit lalo lang itong kumalat. Tiningnan ni Doña Victoria ang eksena, hindi si Trisha ang pinagalitan, kundi ang mantsa sa damit ni Luz ang tiningnan niya nang may pandidiri. Sayang naman. Ang damit pa namang yan ay quaint. Ang salitang yon ay tila mas masakit pa kaysa sa natapong alak. Mama, aalis na kami, mariing, sabi ni Daniel, hinila si Luz patayo. Hindi na niya kaya ang kahihiyang dinaranas ng babaeng mahal niya. Sandali, hidyo pigil ni Doña Victoria, tumayo na rin siya. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang pader ng yelo sa kanyang paligid ay tila mas lalong tumibay. Tumingin siya kay Daniel, pagkatapos ay kay Luz. Dahil mukhang desidido ka na sa bagay na ito, hindi ako hahadlang. Nagulat si Daniel. Nagkaroon ng kaunting pag-asa sa kanyang dibdib, ngunit dagdag ng matanda sa isang kondisyon. Ang kanyang mga mata ay bumalik kay Luz, malamig at mapanuri. Kung ang babaeng ito ay magiging isang demarko, dapat siyang iharap sa lipunan ng tama. Ang kasal ay magiging responsibilidad ko. Bawat isang detalye, mula sa kanyang bestida, sa mga bulaklak hanggang sa listahan ng bisita. Iyan ang aking kondisyon na hindi pwedeng pag-usapan. Humarap siya kay Luz at sa unang pagkakataon, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi nagpapahiwatig ng pagtanggap, kundi isang hamon. Tingnan natin. Bulong niya sapat lang para marinig nilang tatlo kung kakayanin mo kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging bahagi ng pamilyang ito. Dumating ang araw ng kasal na tila isang malakas na agos na hindi kayang pigilan ni Luz. Ang bawat sandali mula ng gabing iyon sa mansyon ay naging isang paalala kung gaano kalayo ang kanyang mundo sa mundo ni Daniel. Si Doña Victoria na tinupad ang kanyang salita ang nagdikta sa bawat detalye. Para itong isang engranding produksyon ng teatro kung saan si Luz ang bida, ngunit wala siyang anumang kontrol sa kanyang papel o sa kanyang mga linya. Ang venue ay hindi isang simpleng simbahan, kundi ang Manila Cathedral, ang pinakaprestihiyosong simbahan sa buong bansa. Ang reception ay gaganapin sa Grand Ballroom ng isang 5-star hotel na nakatingin sa Manila Bay. Ang listahan ng mga bisita ay puno ng mga pangalan na nababasa lamang ni Luz sa mga pahayagan, mga senador, mga general, mga bilyonaryong negosyante at mga socialite na ang halaga ng suot na hikaw ay sapat na para bumuhay
sa buong baryo niya sa loob ng 1 taon. Ang pinakamasakit para kay Luz ay ang kanyang wedding gown. Dinala siya ni Doña Victoria sa isang sikat na international designer. Habang sinusukat niya ang isang napakagandang bestida na gawa sa French lace at may libu-libong maliliit na perlas, naramdaman niya na para siyang naglalaro ng manika. Ang damit ay hindi sumasalamin sa kung sino siya. Ngunit nang subukan niyang magmungkahi ng isang mas simpleng disenyo, tiningnan lamang siya ni Doña Victoria mula ulo hanggang paa. Ang mga DeMarco ay hindi nagsusuot ng simple malamig na sabi nito, "You will wear what is appropriate for our station." Sa umaga ng kanyang kasal, habang inaayusan siya sa isang suite ng hotel na mas malaki pa sa bahay niya, naramdaman ni Luz ang matinding pag-iisa. Ang mga tanging taong kasama niya ay mga makeup artist at hairstylist na hindi niya kilala. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay isang estranghero, isang magandang estranghero, ngunit hindi siya. Maya-maya pumasok si Doña Victoria kasama si Tricia. Pareho silang nakasuot ng mga eleganteng gown, tila sila ang mga reyna at si Luz ang kanilang alipin. Turn around, utos ni Doña Victoria. Umikot si Luz. Tiningnan siya ng matanda. Ang mga mata nito ay critical. The dress is acceptable. Narinig ni Luz ang mahinang bulong ni Tricia sa likod niya, sapat lang para marinig niya. Kahit anong ipasuot mo dyan, amoy probinsya pa rin. Ang pera ay nakakabili ng magandang damit, pero hindi ng class. Isang matalim na kirot ang tumusok sa puso ni Luz. Yumuko siya pinipigilan ng mga luha na maninira sa kanyang perpektong makeup. Tumayo ka ng tuwid, utos ulit ni Doña Victoria. At mamayang ngumiti ka. Huwag mong ipahiya ang pamilyang ito. Ang seremonya sa simbahan ay lumipas na parang isang panaginip. Naglakad si Luz sa pasilyo na nanginginig ang mga tuhod. Ang tanging nagbigay sa kanya ng lakas ay ang mukha ni Daniel na naghihintay sa dambana. Sa mga mata nito, nakita niya ang purong pagmamahal at paghanga. Sa sandaling iyon, para sa kanya, wala nang ibang mahalaga. Sila lang dalawa. Naging matamis ang kanilang pag-iisang dibdib, ngunit alam niyang paglabas nila ng simbahan, ang realidad ay muling babalik. At bumalik nga ito ng mas malupit pa. Ang Grand Ballroom ay isang tanawin ng labis-labis na karangyaan. Ang mga chandelier ay kumikinang na parang mga bituin ng mga mesa ay napapalibutan ng mga bundok ng puting rosas at isang orkestra ang tumutugtog ng musikang klasiko. Si Luz na nakatayo sa tabi ni Daniel sa presidential table ay pakiramdam na para siyang isang isda na naligaw sa tuyong lupa. Ang bawat ngiti at pagbati mula sa mga bisita ay tila may kasamang matalas na paghusga. "Congratulations, Daniel, she's very simple," sabi ng isang matandang ginang na nababalutan ng diamante. Saan mo siya nakuha? Sa Bukid Biro ng isang pinsan ni Daniel na agad siniko ng asawa. Sinubukan ni Daniel na protektahan si Luz, palaging hinahawakan ang kanyang kamay at bumubulong ng mga salita ng pagmamahal. Ngunit hindi niya kayang pigilan ang bawat bulong, bawat mapanuring tingin. Ang gabi ay lumalim at nagsimula na ang kainan. Ang pagkain ay sunod-sunod na inihain mga pagkaing hindi pa nakikita o natitikman ni Luz sa buong buhay niya. Sinubukan niyang manatiling kalmado, ginagaya ang bawat galaw ng mga nasa paligid niya. Ngunit si Doña Victoria ay may ibang plano. Sa buong gabi pinagmamasdan niya si Luz. Nakita niyang sa kabila ng lahat ng pang-iinsulto at awkward na sitwasyon, nananatiling kalmado si Luz. Ang kanyang kababaang loob ay tila isang baluti na hindi kayang sirain. At iyon ang mas lalong nagpagalit kay Doña Victoria. Para sa kanya ang katahimikan ni Luz ay isang anyo ng pagsuway. Hindi na niya ito natiis sa isang sandali na ang lahat ay abala sa pagkain at pakikipagkwentuhan. Tumayo si Doña Victoria. Ang kanyang pagtayo ay tahimik ngunit may awtoridad na nakakuha ng atensyon
ng mga kalapit na mesa. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa buffet table. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang malamig na apoy. Pinanood siya ni Daniel ng may pagtataka. Anong gagawin ni Mama? Hindi pa man natatapos ang kanyang tanong, kinuha ni Doña Victoria ang isang malaking silver bowl na puno ng mainit at mamantikang kalderetang, baka isang putaheng may matingkad na kulay kahel na sarsa. Dala-dala ang mangkok, naglakad siya pabalik sa kanilang mesa. Ang bawat hakbang ay mabigat at may layunin. Ang lahat ng mata ay napunta na sa kanya. Ang bulungan ay humina. Ang orkestra ay huminto sa pagtugtog. Nakatayo na ngayon si Doña Victoria sa likuran ni Luz. Gusto kong ipakilala sa inyong lahat, simula niya ang kanyang boses ay malakas at malinaw, umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang bagong miyembro ng aming pamilya. Ang babaeng pinili ng aking anak. Tumingin si Luz kay Daniel, ang kanyang muka ay puno ng pagkalito at takot. Tumayo si Daniel. Mama, ano ito? Ngunit hindi siya pinansin ni Doña Victoria. Ang kanyang tingin ay nakapako kay Luz. Isang nangiting mapang-uyam ang sumilay sa kanyang mga labi. Kung gusto mong maging isang Demarco, sabi niya, ang kanyang boses ay bumaba na. Parang isang bulong na puno ng lason, dapat matutunan mong tikman ang lasa ng kahihiyan. At sa isang mabilis na galaw, itinaas niya ang mangkok at walang pag-aalinlangang ibinuhos ang buong laman nito sa ulo ni Luz. Ang mainit na sarsa ay dumaloy sa kanyang buhok, sa kanyang mukha at bumaba sa kanyang perpektong puting wedding gown. Ang mga piraso ng karne at gulay ay sumabit sa kanyang belo. Ang amoy ng kaldereta ay biglang pumuno sa hangin sa paligid niya. Isang kolektibong hininga ng gulat ang narinig mula sa mga bisita. May mga napasinghap, may mga napatayo, may mga napatakip ng bibig. Sa loob ng ilang segundo walang gumalaw. Si Luz ay nakaupo roon tulala. Ang kanyang magandang mukha ay nabahira ng kulay kahel na sarsa. Ang kanyang puting bestida na simbolo ng kalinisan at bagong simula ay mayroon na ngayong malaking mantsa na parang isang malagim na sugat. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, humahalo sa mantika ng kaldereta sa kanyang pisngi. Si Daniel ang unang nakabawi. Mama, ang kanyang sigaw ay hindi na sigaw ng isang anak, kundi ng isang lalaking nasaktan ng todo. Puno ito ng galit at hindi makapaniwalang sakit. Agad niyang niyakap si Luz, sinubukang protektahan mula sa daan-daang pares ng mga matang, nakatitig sa kanila, mga matang puno ng awa, pagkabigla, at para sa ilan lihim na kasiyahan. Hinubad ni Daniel ang kanyang tuxedo jacket at ipinatong sa mga balikat ni Luz, sinusubukang takpan ang kahihiyan. Hinawakan niya ang mukha ng kanyang asawa na ngayon ay humahagulgol na ng tahimik. Humarap siya sa kanyang ina, ang kanyang mukha ay namumula sa galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. Sumusobra na kayo, sumusobra na kayo. Ngunit si Doña Victoria ay hindi natinag. Tiningnan niya ang kanyang obra maestra, ang umiiyak na nobya, ang nagwawalang anak, at sinabi sa lahat ng naroroon, iyan ang nararapat sa isang babaeng hindi marunong lumugar. Hinigpitan ni Daniel ang yakap kay Luz na ngayon ay nanginginig na sa pag-iyak at pagkabigla. Humarap siya sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nangangako ng isang digmaang ngayon pa lang nagsisimula. Kung ito ang paraan ninyo para tanggapin ang asawa ko, sabi niya, ang kanyang boses ay mababa. Ngunit puno ng bagsik. Kung gayon simula ngayong gabi, ituring ninyong wala na kayong anak. Ang kasal, na dapat sana ay simula ng isang matamis na kabanata, ay naging isang bangungot na tila walang katapusan. Ang insidente sa reception ay mabilis na kumalat sa alta sosyedad. Hindi ito naging laman ng mga pahayagan dahil may sapat na kapangyarihan si Doña Victoria para pigilan iyon, ngunit naging isang mainit na tsismis na pinagpiestahan
sa mga pribadong pagtitipon at mga chat group ng mga mayayaman. Si Luz Viminda de Marco, bago pa man makilala, ay nabansagan ng ang probinsya ng binuhusan ng kaldereta. Pag-uwi nila sa mansyon noong gabing iyon, ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa isang sigawan. Walang nagsalita. Si Daniel na nanginginig pa rin sa galit ay diretsong inakyat si Luz sa kanilang silid. Si Doña Victoria naman ay umupo sa sala nagbukas ng isang bote ng brandy at uminom na para bang walang nangyari. Para sa kanya, tapos na ang laban. Nanalo siya. Ngunit ang tunay na digmaan para kay Luz ay ngayon palang magsisimula. Ang mansyon ng mga De Marco ay naging isang magandang kulungan, isang hawlang gawa sa ginto at marmol. Ang bawat araw ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Si Daniel, sa kabila ng kanyang matinding pagnanais na protektahan ang asawa, ay hindi palaging naroon. Bilang isang piloto, ang kanyang trabaho ay nangangailangan ng mahahabang araw ng pagsasanay at minsan mga linggo ng pagkawala para sa mga misyon. At sa bawat pag-alis niya, ang mansyon ay nagiging teritoryo ni Doña Victoria. Ang pagmamaltrato ay hindi pisikal, kundi isang mabagal at sistematikong pagwasak ng kanyang pagkatao. Nagsimula ito sa mga simpleng bagay. Si Doña Victoria ay nagbigay ng utos sa lahat ng katulong na huwag pagsilbihan si Luz. Hindi siya bisita. Asawa siya ng anak ko. Dapat matuto siyang magtrabaho, sabi niya sa kanilang lahat. Kaya't si Luz ang bagong ginang ng mansyon, ang siyang naglalaban ng sarili niyang damit, naglilinis ng sarili niyang banyo. At kung minsan, kapag wala ang cook, ay nagluluto ng sarili niyang pagkain. Hindi ito mahirap para sa kanya. Sanay siya sa gawaing bahay. Ang masakit ay ang paraan ng pagtrato sa kanya. Ang mga katulong na dati magalang ay umiiwas na ngayon sa kanya, natatakot na madamay sa galit ng kanilang amo. Si Tricia ay palaging naroon, tila isang anino ni Doña Victoria, laging handang magdagdag ng asin sa sugat. Isang umaga, habang si Luz ay nag-aalmusal mag-isa sa dirty kitchen dahil pinagbawalan siyang kumain sa main dining hall, kapag wala si Daniel, pumasok si Tricia. "Oh, nandito ka lang pala," sabi nito. "May halong pangaasar. Bagay na bagay sa iyo ang lugar na to. Alam mo, may bakante kaming posisyon para sa tagahugas ng plato. Baka gusto mong mag-apply." Hindi sumagot si Luz. Itinuon na lang niya ang pansin sa kanyang pagkain kahit na nawalan na siya ng gana. Isang hapon, habang nagwawalis si Luz sa hardin, nakita niya si Doña Victoria na nagpapagupit ng mga rosas. Tila isang ideya ang pumasok sa isip ng matanda. Lumapit ito kay Luz. "Luz Viminda," sabi nito, "ang boses ay kalmado. Dahil mukhang marami kang libreng oras, gusto kong ikaw ang mag-alaga sa orchidarium ko. Ang mga halaman doon ay napakasilan. Isang pagkakamali lang mamamatay sila. Tingnan natin kung may silbi ka man lang sa hardin, dahil sa loob ng bahay ay wala." Ang orchidarium ay ang pinakapaboritong lugar ni Doña Victoria. Ito ay isang testamento ng kanyang pasensya at yaman. Ang pag-aalaga dito ay isang malaking responsibilidad at alam ni Luz na isa itong patibong. Ngunit tinanggap niya ang hamon. Bawat araw ginugol niya ang ilang oras sa orchidarium, maingat na dinidiligan ang bawat halaman, kinakausap ang mga ito na parang mga anak. Pero si Tricia ay hindi tumigil. Isang araw, habang abala si Luz sa kusina, pumasok si Tricia sa orchidarium. Sa isang sulok kung saan hindi siya makikita ng CCTV, kumuha siya ng isang maliit na bote ng bleach mula sa kanyang bag at dahan-dahang ibinuhos ang kaunting laman nito sa lupa ng paboritong Vanda Sanderiana ni Doña Victoria, isang orkidya na napanalunan pa sa isang international show. Kinabukasan, isang malakas na sigaw ang gumising sa buong mansyon. "Luz Viminda, halika rito." Natagpuan ni Luz si Doña Victoria sa orchidarium, nakaturo sa nalalantang orkidya. Ang mga dahon nito ay naninilaw at ang mga bulaklak ay nangungulubot.
Anong ginawa mo sa halaman ko? Sigaw ng matanda, ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit. Sinabi ko sa'yo na mag-ingat ka. Wala ka talagang kwenta. Sinisira mo ang lahat ng bagay na maganda sa pamamahay na ito. Wala po akong ginagawang masama. Mahinang sagot ni Luz, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Sinungaling sumbat ni Trisha na biglang lumitaw sa likod nila. Kahapon nakita ko siyang may hawak na bote dito. Hindi ko lang alam kung ano ang laman. Alam ni Luz na wala siyang laban. Ang salita niya laban sa salita ni Trisha. Ang hatol ay naibigay na. Bilang parusa, pinagbawalan siyang pumasok sa orchidarium at inutusan siyang linisin ang lahat ng bintana ng mansyon, isang trabahong tumagal ng 2 araw. Ang pinakamasakit na pagsubok ay dumating 1 linggo pagkatapos noon. Si Daniel ay nasa isang long-range patrol mission sa Mindanao. Walang signal, walang komunikasyon, at alam ito ni Doña Victoria. Isang gabi habang naghahapunan sila ni Trisha, biglang hinawakan ni Doña Victoria ang kanyang dibdib at sumigaw na parang inaatake sa puso. Ngunit ang sigaw niya ay hindi para sa sakit, kundi para sa isang akusasyon. Ang singsing ko. Ang singsing na pamana ng aking ina, nawawala. Ang singsing na yon ay isang antigong diamante na halos hindi niya hinuhubad. Agad na nagkagulo ang mga katulong. Si Trisha na isang magaling na aktres ay nagkunwaring nag-aalala. Tita, saan niyo po huling nakita? Nasa vanity table ko lang kaninang umaga. At ang tanging pumasok sa kwarto ko buong araw ay ang babaeng yan, sigaw ni Doña Victoria. Ang kanyang nanginginig na daliri ay nakaturo kay Luz na naglilinis sa kabilang dulo ng sala. Pumunta siya roon para maghatid daw ng tsaa. Hindi po ako kumuha ng kahit ano, sabi ni Luz. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis. Magnanakaw. Bukod sa walang pinag-aralan, magnanakaw ka pa pala, ako sanang matanda. Guard, halikayin ninyo ang kwarto ng babaeng yan. Walang nagawa si Luz ng 2 security guard kasama si Doña Victoria, Trisha, at ang headmaid ay pumasok sa silid nila ni Daniel. Ang kanyang mga damit ay inilabas sa aparador, ang kanyang mga unan ay inihagis at ang kanyang maliit na baul kung saan nakatago ang mga alaala ng kanyang mga magulang ay walang awang ibinuhos sa sahig. Hanapin ninyo, utos ni Doña Victoria. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Siyempre, wala silang nakita. Dahil ang singsing ay nasa ilalim lamang ng unan ni Doña Victoria sa sarili niyang kama, kung saan maingat itong itinago ni Trisha kanina habang ang lahat ay nagkakagulo. Kahit walang ebidensya, ang pinsala ay nagawa na. Sa mata ng lahat ng mga katulong, si Luz ay isa ng suspek. Ang mga bulungan ay naging mas malakas, ang mga tingin ay naging mas matalas. Siya ay isang dayuhan sa sarili niyang pamamahay, isang magnanakaw na hindi napatunayan. Sa gitna ng lahat ng ito, isang tao, ang tahimik na nagmamasid. Si Don Ricardo, ang asawa ni Doña Victoria at ama ni Daniel. Karaniwan siyang wala sa bahay, abala sa kanilang negosyo. Ngunit noong gabing iyon, umuwi siya ng mas maaga. Hindi siya pumasok, na natili siya sa kanyang sasakyan. Sa di kalayuan, naghihintay na humupa ang komosyon. Nang makita niyang lumabas ang mga guard sa silid ni Luz na walang dala, at pagkatapos ay nakita niya ang isang bahagyang ngiti ng tagumpay sa mukha ni Trisha habang paalis ito, isang butil ng pagdududa ang nagsimulang tumubo sa kanyang isipan. Kilala niya ang kanyang asawa. Alam niya ang kaya nitong gawin para sa kapakanan ng kanilang pangalan. Ngunit sa pagkakataong ito, habang pinagmamasdan niya ang ilaw sa bintana ng silid ni Luz na nanatiling bukas hanggang hating gabi, naramdaman niya ang isang bagay na iba. Isang bagay na mali. Isang bagay na kailangan niyang alamin, hindi para sa kanyang asawa, kundi para sa kanyang anak. Ang Ricardo Holdings ay isang higante sa industriya ng real estate, isang imperyong itinayo ni Don Ricardo mula sa pawis at dugo sa loob ng 40 taon. Ito ang pinagmumulan ng kanilang karangyaan, ang pundasyon ng kanilang pangalan, at ang bagay na pinahahalagahan ni Doña Victoria
nang higit pa sa ano paman ang korona ng pamilyang De Marco. Ngunit tulad ng lahat ng imperyo ito ay may kahinaan at ang kahinaan na yon ay malapit ng mabunyag. Nagsimula ito sa isang tawag sa telepono. Si Don Ricardo ay nasa kalagitnaan ng isang board meeting sa kanyang opisina sa tuktok ng isa sa kanilang mga gusali sa Makati. Ang tanawin mula sa salaming pader ay isang testamento ng kanyang tagumpay, isang gubat ng mga skyscraper na karamihan ay may tatak ng Ricardo Holdings, ngunit ang boses sa kabilang linya ay sapat na para gumuho ang lahat ng iyon. Sir Ricardo, sabi ng kanyang Chief Financial Officer, ang boses nito ay nanginginig. May problema tayo. Isang malaking problema. Isang online news portal na kilala sa mga controversial nitong investigative report ay naglabas ng isang artikulo. Ang pamagat ay direkta at mapanira. Ang nakatagong lason sa mga pangarap. Ang mga substandard na materyales ng Ricardo Holdings, isang tiktak na bomba. Inilalantad sa artikulo ang isang di umano'y sabuatan sa loob ng kumpanya para gumamit ng mas mababang kalidad ng bakal at semento sa isa sa kanilang mga pinakamalaking high-rise condominium project para makatipid sa gastos. May mga testimonya mula sa mga hindi pinangalanang inhinyero at mga pekeng dokumento na sumusuporta sa paratang. Ang epekto ay agaran at brutal. Bago pa matapos ang araw, ang stock market ay nag-react. Ang presyo ng mga shares ng Ricardo Holdings ay bumagsak ng 20%. Ang mga telepono sa kanilang opisina ay walang tigil sa pagtunog, mga galit na investor, mga nag-aalalang kliyente at mga reporter na nangangamoy ng dugo. Peke ang mga dokumento, isang paninira. Sigaw ni Don Ricardo sa kanyang mga executive. Alamin ninyo kung sino ang nasa likod nito. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Sa mundo ng negosyo, ang perception ay mas makapangyarihan kaysa sa katotohanan. Ang kanilang reputasyon na iningatan nila sa loob ng maraming dekada ay nadungisan sa loob lamang ng ilang oras. Sa mga sumunod na araw, ang krisis ay lumala. Ang kanilang mga karibal sa industriya na matagal nang naghihintay ng pagkakataon ay nagsimulang kumilos. May mga bulong-bulungan ng isang hostile takeover, isang agresibong pagbili ng sapat na shares para makuha ang kontrol sa kumpanya. Ang Ricardo Holdings ay parang isang nasugatang pating na pinaliligiran ng mga gutom na mandaragit. Sa mansyon, ang tensyon ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Si Doña Victoria ay hindi mapakali. Ang kanyang social calendar ay biglang nabakante. Ang mga kaibigang dati tumatawag araw-araw ay biglang naging abala. Ang pagbagsak ng kanilang negosyo ay nangangahulugan din ng pagbagsak ng kanyang katayuan sa lipunan. Ricardo, anong ginagawa mo? Sigaw niya isang gabi sa kanyang asawa. Hahayaan mo na lang bang mawala ang lahat ng pinaghirapan natin? Ang pangalan natin, paano na si Daniel? Paano na ang kinabukasan ng pamilyang ito? Ginagawa ko ang lahat. Victoria, sagot ni Don Ricardo. Ang kanyang mukha ay guhitan ng pagod at stress. Pero malakas ang kalaban. May nagpopondo sa kanila. Kailangan natin ng milagro. Ang milagrong yon, sa isip ni Don Ricardo, ay may isang pangalan, ang Perfecto Educational Foundation. Ang PEF ay hindi isang ordinaryong charity. Itinatag ito ng yumaong si Don Perfecto Almario, isang pilantropo at nasyonalista na ginugol ang kanyang buhay at yaman sa pagbibigay ng edukasyon sa mga mahihirap ngunit matatalinong bata. Sa paglipas ng mga taon, ang mga scholar ng PAF ay naging mga leader sa iba't ibang larangan sa gobyerno, sa batas sa negosyo, at maging sa media. Ang network nito ay malawak at makapangyarihan. Higit sa lahat, ang pundasyon ay may reputasyong hindi matitinag. Ang integridad nito ay walang bahid. Kung makukuha ni Don Ricardo ang suporta ng PEF, isang simpleng pampublikong pahayag lamang na nagpapatunay sa integridad ng Ricardo Holdings,
manunumbalik ang tiwala ng publiko at ng mga investor. Ngunit may isang problema. Ang kasalukuyang tagapamahala ng pundasyon si Ustad Salvador ay isang taong hindi kayang bilhin. Isa siyang matandang iskolar na mas pinahahalagahan ang prinsipyo kaysa sa pera. Kilala siya sa pagiging istrikto at sa pag-iwas sa anumang ugnayan sa mga malalaking korporasyon na may bahid ng duda. Wala tayong pag-asa dyan, sabi ni Doña Victoria. Ayaw ng matandang iyon sa mga taong tulad natin. At isa pa, paano mo siya lalapitan ni hindi natin siya personal na kilala? Ngunit si Don Ricardo ay desperado na. Sa loob ng isang linggo, sinubukan niyang mag-set ng appointment kay Ustad Salvador, ngunit palagi siyang tinatanggihan ng sekretarya nito. The Ustad is very busy, palaging sinasabi. Isang gabi umuwi si Don Ricardo na dala ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Talo na siya. Iyon ang nasa isip niya. Habang papasok siya sa mansyon, dumaan siya sa hardin. Ang buong bahay ay madilim at tahimik, isang refleksyon ng madilim na hinaharap ng kanilang pamilya. Ngunit sa isang maliit na gazebo, sa gilid ng hardin, may isang ilaw na nakabukas. Doon nakita niya si Luz. Nakaupo ito mag-isa, may hawak na telepono sa kanyang tainga. Ang liwanag mula sa telepono ay nagbibigay ng sinag sa kanyang mukha na puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Don Ricardo sa kanya dati. Isang malalim na pag-aalala, ngunit may kasamang determinasyon. Nagplano si Don Ricardo, nalampasan lang ito, ngunit isang bagay ang pumigil sa kanya. Ang mga salitang narinig niya mula sa bibig ni Luz. Opo, Tito Salvador. Naiintindihan ko po mahinang sabi ni Luz sa telepono. Alam ko pong ayaw ni Lolo Perfecto na masangkot ang pundasyon sa mga gulo ng mga korporasyon. Pero iba po ito. May mga inosenteng empleyado na mawawalan ng trabaho. Hindi po ako ang iniisip ko. Ang pamilya po ni Daniel. Opo, alam ko po ang sinabi ninyo tungkol sa pagpapanatili ng simpleng buhay. Pero paano po ako mananahimik kung alam kong may magagawa ako? Napatigil si Don Ricardo. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Tito Salvador Lolo Perfecto. Ang mga pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang kulog. Hindi ito maaaring maging isang pagkakataon lamang. Sige po, patuloy ni Luz. Ipagdarasal ko po na liwanagan ang isip ninyo. Ang diwa po ng pundasyon ay ang pagtulong, hindi po ba? At kung minsan ang pagtulong ay nangangahulugan ng paggawa ng isang bagay na mahirap gawin. Mahal ko po kayo, Tito. Ingat po kayo. Ibinaba ni Luz ang telepono at napabuntong hininga. Hindi niya namalayan ang biyanan na nakatayo sa dilim na katitig sa kanya na may halo-halong pagkabigla pagtataka at isang biglaang pagsibol ng isang hindi kapani-paniwalang pag-asa. Sa sandaling iyon, ang lahat ng maliliit na detalye ay nagsimulang magkabuhol-buhol sa isip ni Don Ricardo, ang kakaibang dignidad ni Luz. Sa kabila ng pagiging simple, ang kanyang hindi maipaliwanag na kapayapaan. Sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang apelyidong hindi niya pinansin noon. Almario ang parehong apelyido ni Don Perfecto. Isang nakakabaliw na ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideyang napaka-imposible, ngunit kung totoo, ay maaaring maging sagot sa lahat ng kanilang mga problema. Pumasok siya sa loob ng bahay nang hindi nagpapansin kay Luz. Dumiretso siya sa kanyang opisina at tinawagan ang kanyang pinakapinagkakatiwalaang private investigator. Gomez, sabi niya, ang kanyang boses ay apurado. May ipapagawa ako sa'yo. Isang top secret, highly confidential na background check. Gusto kong malaman ang lahat. Bawat detalye, bawat koneksyon, bawat nakatagong sikreto ng isang babae. Sino po, sir? Huminga ng malalim si Don Ricardo, tila hindi makapaniwala sa mga salitang lalabas sa kanyang bibig. Ang manugang ko, si Luz Viminda Almario de Marco. Ang sumunod na 48 oras ay ang pinakamahabang 48 oras
sa buhay ni Don Ricardo. Bawat tunog ng telepono ay nagpapakaba sa kanya. Ang krisis sa kumpanya ay nasa bingit na ng tuluyang pagbagsak. Ang kanilang pinakamalaking karibal, ang ahas, na si Augusto Valderrama, ay hayagan nang nag-anunsyo ng kanyang intensyon na bilhin ang mayorya ng shares ng Ricardo Holdings. Ang orasan ay tumatakbo at si Don Ricardo ay nauubusan na ng oras. Sa ikatlong araw, habang nakaupo siya sa kanyang opisina na parang isang haring nawalan ng kaharian, pumasok ang kanyang sekretarya. "Sir, Mr. Gomez is here to see you." Pumasok si Gomez, isang dating pulis na naging private investigator. Hindi siya palangiti at ang kanyang mukha ngayon ay mas seryoso pa kaysa dati. Naglapag siya ng isang makapal na brown envelope sa mesa ni Don Ricardo. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. "Ito na ba?" tanong ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Tumango si Gomez. "Sir, in my 20 years in this business, I've dug up a lot of secrets. Pero ito..." Huminto siya, tila naghahanap ng tamang salita. Ito ay parang paghuhukay ng isang kayamanan na nakabaon sa ilalim ng isang simpleng kubo. "Sir, ang katotohanang nasa loob ng envelope na yan ay mas malaki pa kaysa sa inaakala ninyo." Nang makaalis si Gomez, tinitigan ni Don Ricardo ang envelope na parang isang bomba na sasabog anumang oras. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ito. Ang unang pahina ay naglalaman ng birth certificate ni Luz Viminda Almario. Ang pangalan ng ina ay si Sofia Almario. Ang pangalan ng ama ay hindi nakalagay. Ngunit ang pangalan ng lolo sa panig ng ina ang nagpatigil sa kanyang paghinga, Perfecto Almario Sr. Binuklat niya ang mga sumunod na pahina. Mga lumang larawan, isang batang Luz na nakakandong sa isang matandang lalaki na may mabait na ngiti at makapal na salamin, si Don Perfecto. Mga artikulo sa dyaryo tungkol sa pagpanaw ng nag-iisang anak ni Don Perfecto, si Sofia, sa isang car accident. Mga legal na dokumento. At sa huling pahina ang dokumentong nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo, ang last will and testament ni Don Perfecto Almario. Nakasaad doon sa malinaw at hindi mapag-aalinlangan ng mga salita na ang kanyang buong yaman, ang kanyang buong ari-arian, kasama na ang kontrol sa boto ng Board of Trustees ng Perfecto Educational Foundation, ay ipinamamana niya sa kanyang nag-iisang apo at tagapagmana, si Luz Viminda Almario. May isang kondisyon: hanggat hindi umaabot si Luz Viminda sa edad na 30 o hanggat hindi siya nagpapasya na kunin ang kanyang mana, ang lahat ay pamamahalaan ni Ustad Salvador, ang kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan at tagapayo. Napahawak si Don Ricardo sa kanyang dibdib. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Hindi lang pala apo si Luz, hindi lang tagapagmana. Siya ang nag-iisang tagapagmana. Ang babaeng tinatrato ng kanyang asawa na parang basahan ng babaeng hinahamak at inaalipusta sa kanilang pamamahay ay mas mayaman at mas makapangyarihan pa kaysa sa kanilang lahat na pinagsama-sama. Ang kabalintunaan ay napakasakit na halos matawa si Don Ricardo. Ang kanilang kaligtasan, ang susi para mailigtas ang pangalan at yaman ng mga Demarco, ay natutulog sa ilalim ng kanilang bubong sa isang silid habang sila ay abala sa pagpapahirap dito. Habang iniisip niya ito, bumalik sa alaala niya ang lahat: ang kasal, ang pagbuhos ng kaldereta, ang akusasyon ng pagnanakaw. Bawat isang alaala ay naging isang sundang na tumusok sa kanyang konsensya. Naging kasabwat siya sa kanyang pananahimik, naging kasabwat siya sa kalupitan ng kanyang asawa. Samantala sa mansyon si Luz ay nararamdaman na ang bigat ng lahat. Katatapos lang ng isang linggong misyon ni Daniel. Ang kanyang pagbabalik ay dapat sanang maging isang masayang pangyayari, ngunit sinalubong siya ng isang bahay na puno ng tensyon dahil sa problemang pinansyal at isang asawang pagod na sa emosyonal na pagpapahirap.
Luz, anong nangyari? Bakit ang putla mo, tanong ni Daniel isang gabi habang nakaupo sila sa kanilang silid. Hindi na napigilan ni Luz. Umiyak siya. Ikinuwento niya ang lahat, ang nasirang orkidya, ang nawawalang singsing, ang mga tingin ng mga katulong, ang walang katapusang pangiinsulto ni Trisha. Hindi ko na kaya, Daniel, sabi niya, sa gitna ng mga hikbi. Mahal kita, pero ang bahay na ito, para akong unti-unting pinapatay. Hindi ang katawan ko kundi ang kaluluwa ko. Niyakap ni Daniel ang kanyang asawa, ang kanyang puso ay dinudurog ng galit at pagkakasala. Kasalanan niya ito. Dinala niya ang isang anghel sa gitna ng impyerno. Shh! Tahan na, mahal ko, bulong niya. Hindi na ako papayag. Hindi na. Aalis tayo. Bukas na bukas, aalis tayo dito. Maghahanap tayo ng sarili nating bahay kahit maliit lang. Malayo sa kanila. Malayo sa sakit. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakaramdam si Luz ng pag-asa. Ang ideya ng isang simpleng buhay, kasama si Daniel, malayo sa mga mapanghusgang mata ni Doña Victoria, ay sapat na para bigyan siya ng lakas. Kinabukasan, pagkatapos ng almusal, tinipon ni Daniel ang kanyang lakas. Haharapin niya ang kanyang mga magulang. Hinawakan niya ang kamay ni Luz. Mag-empake ka na. Ano man ang mangyari sa baba, hindi na tayo matutulog sa bahay na ito ngayong gabi. Bumaba sila sa hagdanan, handa na para sa huling pakikipaglaban. Naabutan nila si Doña Victoria sa sala, nagbabasa ng dyaryo na may masamang balita tungkol sa kanilang kumpanya. Si Don Ricardo naman ay nakatayo sa tabi ng bintana, malalim ang iniisip. Mama, Papa, simula ni Daniel, ang kanyang boses ay matatag. May sasabihin lang kami ni Luz. Simula ngayon kami ay... Sandali, anak, putol ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat. Humarap siya mula sa bintana. Ang kanyang mga mata ay tila mas matanda ng 10 taon. Tumingin siya kay Daniel, pagkatapos ay kay Luz, na may isang ekspresyong hindi pa nila nakikita dati, isang pinaghalong pagsisisi at pagkamangha. Huwag muna kayong magdesisyon, sabi niya. May isang mas malaking bagay na kailangan nating pag-usapan bilang isang pamilya. Isang bagay na magpapabago sa lahat. Ang sala ng mansyon ng mga DeMarco ay nababalot ng isang katahimikang mas nakakabingi pa kaysa sa isang sigawan. Ang hangin ay mabigat sa mga hindi sinasabing salita at nagbabantang emosyon. Si Daniel ay nakatayo sa tabi ni Luz, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa balikat ng asawa, handang protektahan ito sa anumang darating. Si Luz naman, bagamat pagod na ang puso, ay pinilit na tumayo ng tuwid. Handa na siyang umalis, handa na siyang iwan ang lahat. Si Doña Victoria ang unang bumasag sa katahimikan. Ibinaba niya ang dyaryo sa mesang salamin na may marahas na kalabog. Ang kanyang mga mata, na puno ng stress mula sa problema sa negosyo, ay matalim na tumitig kay Daniel. Aalis, sa tingin mo ba? Sa gitna ng lahat ng problemang ito, ang pag-alis mo ang solusyon. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pangungutya. Tatayo ka ba talaga laban sa sarili mong ina para sa isang babaeng walang naidulot kundi kahihiyan sa pamilyang ito? Hindi si Luz ang nagdulot ng kahihiyan, Mama. Kayo, sagot ni Daniel, hindi na napigilan ang galit na matagal nang kinikimkim. Kayo at ang walang katapusan ninyong pagmamataas. Si Luz ang biktima dito. Biktima, tumawa si Doña Victoria. Isang tawang walang saya. Isang oportunistang ahas iyan siya. Mula pa sa simula, alam kong may plano siya. Pinalabas na mahirap, pinalabas na kaawa-awa para makuha ang simpatsya mo. At ikaw naman, dahil bulag ka sa pag-ibig, nagpadala ka. Itigil niyo na po, tita. Mahinang pakiusap ni Luz. Huwag na po nating palakihin ito. Aalis na lang po kami ng tahimik. Ang paggamit ni Luz ng salitang tita sa halip na mama ay parang gasolinang ibinuhos sa apoy. Humarap sa kanya, si Doña Victoria, ang mukha ay nag-aapoy sa galit. Huwag mo akong matawag-tawag na tita.
Wala kang karapatan. At anong karapatan mong magsalita sa pamamahay na ito? Isang hamak na probinsyana na walang pinag-aralan. Kung hindi lang dahil sa katigasan ng ulo ng anak ko, dapat ay nasa labas ka na ng gate kung saan ka nababagay. Bawat salita ay isang latigo na humahampas sa pagkatao ni Luz. Naramdaman niyang nanghina ang kanyang mga tuhod. Ngunit bago pa siya makasagot, isang boses ang umalingaw-ngaw, mas malakas at mas may awtoridad kaysa sa sigaw ni Doña Victoria. Tama na, Victoria. Ang sigaw ay nagmula kay Don Ricardo. Sa buong buhay nilang mag-asawa, ngayon lang siya sinigawan ni Ricardo ng ganoon. Lahat sila ay napatingin sa kanya, maging si Doña Victoria ay natigilan. Si Don Ricardo ay lumakad papunta sa gitna ng sala. Ang kanyang karaniwang mahinahong mukha ay napalitan ng isang maskara ng matinding galit, pagkadismaya, at isang bagay na hindi nila maipaliwanag, isang malalim na pighati. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanyang asawa. Isang salita pa laban sa batang yan. Sabi niya, ang kanyang boses ay mababa, ngunit nanginginig sa bagsik. At ako mismo ang maglalabas sa iyo sa pamamahay na ito. Natulala si Doña Victoria. Ricardo, anong nangyayari sa iyo? Kinakampihan mo ang babaeng yan laban sa akin. Hindi sumagot si Don Ricardo. Sa halip kinuha niya ang makapal na brown envelope mula sa ibabaw ng kanyang briefcase at inihagis ito sa mesang salamin sa harap ni Doña Victoria. Isang malakas na lagabog ang nilikha nito. Gusto mong malaman kung sino talaga ang pinakasalan ng anak mo, hamon ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Gusto mong malaman kung sino ang hamak na probinsyana na walang tigil mong inaalipusta. Basahin mo. Nanginginig na tiningnan ni Doña Victoria ang envelope. Pagkatapos ay sa kanyang asawa. May takot at pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Si Daniel at Luz ay naguguluhang nagmamasid. Ano yan, Papa? Tanong ni Daniel. Ang katotohanan, anak, sagot ni Don Ricardo, hindi inaalis ang tingin kay Victoria. Ang katotohanang matagal nang nakatago sa ilalim ng simpleng bestida at mapagkumbabang pag-uugali. Pinulot ni Doña Victoria ang envelope. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ito. Inilabas niya ang mga dokumento. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga unang pahina, birth certificate, mga lumang litrato. Ang kanyang paghinga ay nagsimulang bumilis. Almario, perfecto almario. Bulong niya sa sarili, tila hindi makapaniwala. Oo, Victoria, sabi ni Don Ricardo. Almario. Ang apo. Ang nag-iisang apo ng taong hinahangaan at iginagalang ng buong bansa. Ang taong nagtatag ng pundasyong maaaring magligtas sa atin. At pagkatapos, nakita ni Doña Victoria ang huling dokumento, ang last will and testament. Binasa niya ang pangalan. Binasa niya ang mga salita. Ipinamamana ko ang lahat sa aking nag-iisang tagapagmana, si Luz Viminda Almario. Ang kulay sa mukha ni Doña Victoria ay biglang nawala. Para siya ng pinagsakluban ng langit at lupa. Binitiwan niya ang mga papel na parang mga nagbabagang uling. Ang mga ito ay nagkalat sa sahig. Napahawak siya sa sandalan ng sofa para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nakatitig kay Luz na may pinaghalong takot, pagkalito, at isang dahan-dahang gumagapang na realisasyon ng kanyang napakalaking pagkakamali. Hindi maaari. Ungol niya, pero maaari, Victoria. At totoo, mariing sabi ni Don Ricardo. Lumapit siya sa kanyang asawa, ang kanyang mukha ay isang pulgada na lang ang layo. Ang babaeng binuhusan mo ng kaldereta sa harap ng daan-daang tao. Ang babaeng inakusahan mong magnanakaw sa harap ng mga katulong. Ang babaeng tinawag mong oportunistang ahas at walang pinag-aralan. Huminga siya ng malalim at ang kanyang mga huling salita ay inihatid na parang isang hatol. Ang babaeng sinusubukan mong wasakin ay ang nag-iisang tao sa buong mundo na may kakayahang iligtas
Ang lahat ng bagay na mahalaga sa'yo, ang ating pangalan, ang ating yaman, ang ating kinabukasan, ang lahat ng yan, Victoria, ay nakasalalay ngayon sa kapatawaran ng babaeng nilapastangan mo. Ang mga salita ay tumama kay Doña Victoria na parang isang malakas na sampal. Napaupo siya sa sofa, ang kanyang katawan ay biglang nanghina. Ang kanyang pagmamataas, ang kanyang karangyaan, ang kanyang kapangyarihan, lahat ay gumuho sa isang iglap. Tiningnan niya si Luz, hindi na bilang isang hamak na manugang, kundi bilang isang hukom, nahahatol sa kanyang kapalaran. Napatitig siya sa sahig, sa mga nagkalat na papel na naglalaman ng katotohanang sumira sa kanyang mundo. Ang kanyang bibig ay bumubukas at sumasara, ngunit walang tunog na lumalabas. Siya ay bagsak, talunan, at sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, si Doña Victoria de Marco ay hindi alam kung ano ang sasabihin. Ang pagsabog ng katotohanan ay hindi nagdulot ng ingay, kundi isang mabigat at nakabibinging katahimikan. Ang mga akusasyon ay isinigaw na, ang mga lihim ay nabunyag na, at ang natira na lang ay ang mga basag na piraso ng kanilang pamilya na nagkalat sa sahig ng marangyang sala, kasama ng mga dokumentong naglantad sa lahat. Si Daniel, ang unang nakabawi mula sa pagkabigla. Dahan-dahan niyang pinulot ang isa sa mga papel, isang lumang litrato ni Luz, bilang isang paslit na masayang nakaupo sa kandungan ni Don Perfecto. Tumingin siya sa kanyang asawa na nakatayo pa ring tulala, tila hindi pa rin lubos na nauunawaan ang bigat ng mga pangyayari. Pagkatapos tumingin siya sa kanyang ina na nakaupo sa sofa na parang isang estatwang gawa sa yelo, ang mukha ay blanko at walang kulay. Kaya pala, bulong ni Daniel sa sarili. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang kakaibang tapang ni Luz sa kabila ng kahirapan, ang dignidad na hindi kayang sirain ng anumang insulto. Hindi ito dahil sanay siya sa pagdurusa. Ito ay dahil pinalaki siya sa isang pundasyon ng prinsipyo na mas matibay pa kaysa sa anumang yaman. Si Luz naman sa wakas ay gumalaw. Yumuko siya at pinulot ang kopya ng testamento ng kanyang lolo. Hinaplos niya ang pangalan nito. Para sa kanya, ang mga dokumentong ito ay hindi simbolo ng kapangyarihan o yaman, kundi mga alaala ng isang buhay na pinili niyang iwan para sa isang mas simpleng mundo, isang mundong inakala niyang mas payapa. Tumingin siya sa kanyang biyenan. Sa unang pagkakataon, wala siyang nakitang galit o pagmamataas sa mga mata nito. Ang nakita niya ay isang bagay na mas malala pa, isang basag na kaluluwa. Ang Doña Victoria na nasa harap niya ngayon ay hindi na ang reynang bakal na kanyang kinatatakutan, kundi isang babaeng nawalan ng lahat ng kanyang sandata. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Dapat ba siyang magalit, magdiwang, ngunit wala siyang naramdaman, kundi isang malalim na awa. Daniel, mahinang sabi ni Luz, hinila ang braso ng kanyang asawa. Umakyat na muna tayo. Hindi niya gustong masaksihan pa ang pagguho ng ina ng lalaking mahal niya. Kahit gaano pa kasakit ang ginawa nito sa kanya, nananatili itong ina ni Daniel. Tumango si Daniel at inalalayan niya si Luz. Paakyat ng hagdanan, papalayo sa kaguluhan. Iniwan nila ang mag-asawang De Marco sa sala. Bawat isa ay nasa kanya-kanyang sulok ng isang malamig na digmaan. Nang gabing iyon, si Doña Victoria ay hindi lumabas ng kanyang silid. Tinanggihan niya ang hapunan. Ipinag-utos niyang huwag siyang istorbohin ni Numan. Ikinulong niya ang sarili sa dilim, kasama lamang ang mga multo ng kanyang mga salita na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hamak na probinsyana, oportunistang ahas, walang pinag-aralan, magnanakaw. Bawat isang insulto ay bumabalik sa kanya na parang isang sampal. Bawat isang alaala ng kanyang kalupitan, ang pagbuhos ng kaldereta, ang paninira sa orkidya,
Ang pekeng akusasyon ng pagnanakaw ay nagiging isang mainit na bakal na dumadampi sa kanyang konsensya. Paano niya nagawa yon? Paano siya naging ganoon kabulag? Ang kanyang pagmamataas sa kanilang pangalan at yaman ang siyang nagtulak sa kanya na yurakan ang isang pangalang mas dakila pa kaysa sa kanila. Ang kanyang pagnanais na protektahan ang kanilang status ang siyang sumira sa kanilang tanging pag-asa para sa kaligtasan. Umiyak siya. Hindi isang tahimik na pag-iyak, kundi isang hagulgol na puno ng pagsisisi at kawalan ng pag-asa. Umiyak siya para sa kanyang pagkakamali, para sa kanyang kahangalan, at higit sa lahat, para sa katotohanang ang babaeng pinahirapan niya ng husto ay siya na ngayong may hawak ng kanilang kapalaran. Sa kabilang bahagi ng mansyon sa silid nila ni Daniel, si Luz ay nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa hardin na naliligo sa liwanag ng buwan. Ipinaliwanag sa kanya ni Daniel ang lahat ng krisis sa kumpanya, ang kahalagahan ng Perfecto Educational Foundation at kung bakit ang kanyang pagkatao ay biglang naging sentro ng lahat. Hindi ko ito ginusto. Daniel, sabi ni Luz, ang kanyang boses ay puno ng kalungkutan. Iniwan ko ang lahat ng yan. Pinili ko ang isang simpleng buhay. Ang tanging pangarap ko ay maging asawa mo, maging bahagi ng pamilya mo. Hindi ko hinangad ang kapangyarihan o ang pera. Alam ko mahal ko. Alam ko sagot ni Daniel, niyakap siya mula sa likod. Pero minsan ang tadhana ay may ibang plano. Hindi mo ito hinanap pero ikaw ang itinalaga para dito. Pero ang pamilya mo, ang nanay mo. Si Mama ay kailangang harapin ang resulta ng kanyang mga ginawa. Mariing sabi ni Daniel, matagal na dapat itong nangyari. Ngunit sa puso ni Luz walang kasiyahan. Ang nakita niyang pagkasira sa mukha ng kanyang biyanan ay nag-iwan ng isang marka sa kanya. Kinagabihan hindi makatulog si Doña Victoria. Ang kanyang isip ay isang magulong larangan ng digmaan sa pagitan ng kanyang natitirang pagmamataas at ng kanyang lumalaking takot. Lumabas siya ng kanyang silid, naglalakad na parang isang kaluluwang ligaw sa malawak na pasilyo ng sarili niyang bahay. Ang kanyang mga paa ay nagdala sa kanya sa harap ng silid ni na Daniel at Luz. Nakita niya ang isang manipis na sinag ng liwanag na nagmumula sa ilalim ng pinto. Narinig niya ang mahinang tunog ng kanilang pag-uusap. Nais niyang kumatok. Nais niyang pumasok. Nais niyang lumuhod at magmakaawa. Ngunit hindi niya kaya. Ang parehong pagmamataas na nagtulak sa kanya sa kasalanan ay siya ngayong pumipigil sa kanya na humingi ng kapatawaran. Paano siya haharap sa babaeng kanyang nilapastangan? Anong mga salita ang sasabihin niya? Patawarin mo ako dahil nalaman kong mas makapangyarihan ka pala sa akin. Ang tunog pa lang nito ay kasuklam-suklam. Kaya't tumayo lang siya roon sa dilim isang anino ng dati niyang sarili. Nakikinig sa mga boses sa loob, nararamdaman ang init ng isang pamilyang kanyang sinira. Tumulo ang kanyang mga luha, ngunit sa pagkakataong ito, tahimik lang. Isang pag-iyak na walang tunog, isang pagsisising walang salita. Pagkatapos ng ilang minuto, tumalikod siya at dahan-dahang bumalik sa kanyang silid, dala-dala ang bigat ng isang kasalanang hindi niya alam kung paano pagbabayaran. Sa loob ng silid, naramdaman ni Luz na may anino sa labas ng pinto. Tumigil siya sa pagsasalita at nakinig. Narinig niya ang isang halos hindi marinig na hikbi at pagkatapos ay ang mahinang tunog ng mga yabag na papalayo. Alam niya kung sino iyon. Napabuntong hininga siya. Tumingin siya kay Daniel. Kailangan nating magdesisyon, Daniel. Hindi tungkol sa kumpanya, tungkol sa atin. Tungkol sa pamilya. Sa kabilang dako sa kanyang opisina, si Don Ricardo ay nakaupo sa dilim, hawak ang isang baso ng whiskey. Tinawagan niya muli ang kanyang private investigator. Gomez, kailangan ko ng isang pabor, sabi niya. Ano po yon, sir? Gusto kong makipag-ugnayan ka kay Ustad Salvador ng PF. Sabihin mong si Ricardo De Marco ay personal
na humihiling na makausap siya. Sabihin mong ito ay tungkol sa apo ni Don Perfecto, si Luz Viminda. Huminto siya sandali. At sabihin mong, handa akong gawin ang lahat para itama ang mga pagkakamali ng aking pamilya. Ibinaba niya ang telepono. Alam niyang wala na sa kanyang mga kamay ang lahat. Ang tanging magagawa niya ngayon ay ang magtiwala. Magtiwala sa kabutihan ng isang babaeng wala silang ibang ibinigay kundi kasamaan. 2 araw ang lumipas na puno ng isang nakakabinging tensyon. Ang mansyon ng mga DeMarco na dati isang entablado para sa kapangyarihan at karangyaan ay naging isang tahimik na monasteryo ng pagsisisi. Si Doña Victoria ay hindi na ang naghaharing reyna. Isa na lamang siyang bilanggo sa sarili niyang palasyo, hinahantay ang hatol. Sa 3 araw, isang itim na kotse, simple ngunit elegante ang pumasok sa malawak na driveway. Hindi ito isang marangyang sasakyan na karaniwang bumibisita sa Forbes Park, ngunit ang presensya nito ay tila mas may bigat at awtoridad. Mula rito ay bumaba ang isang matandang lalaki. Nakasuot siya ng simpleng puting damit at puting takip sa ulo. Ang kanyang balbas ay puti na rin at ang kanyang muka ay puno ng mga guhit ng karunungan. Bagamat payat ang kanyang pangangatawan, ang kanyang tindig ay tuwid at ang kanyang mga mata ay may taglay na kapayapaan at talas na tila kayang basahin ang kaluluwa ng sinumang tumingin dito. Siya si Ustad Salvador, si Don Ricardo, ang personal na sumalubong sa kanya sa pinto, isang bagay na halos hindi niya ginagawa para sa sinumang bisita. Yumuko siya ng bahagya bilang tanda ng paggalang. Ustad, salamat sa inyong pagdating. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagpapakumbaba. Tumango lamang ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nilibot ang marangyang foyer. Nasaan siya? Hindi na kailangang itanong ni Don Ricardo kung sino ang tinutukoy nito. Nasa hardin po. Hayaan ninyo tatawagin ko. Huwag na, sabi ni Ustad Salvador. Ako na ang pupunta. Ngunit bago yon, nais kong makausap ang iyong asawa. Sa sala si Doña Victoria ay nakaupo sa gilid ng sofa. Ang kanyang mga kamay ay magkalapat sa kanyang kandungan. Ang kanyang mamahaling bestida ay tila hindi na bagay sa kanyang anyo. Ang kanyang mukha ay maputla at walang buhay. Nang pumasok si Ustad Salvador, dahan-dahan siyang tumayo. Tinitigan siya ng matanda, hindi nang may galit, kundi nang may isang malalim na awa. Ginang DeMarco, simula niya ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit tumatagos. Ang yumaong si Don Perfecto ay itinuring kong kapatid. Ang kanyang anak na si Sofia ay parang anak ko na rin. At ang kanyang apo, si Luz Viminda. Siya ang huling alaala na iniwan nila sa akin. Isang kayamanan na ipinagkatiwala sa akin upang protektahan. Huminga siya ng malalim. Kaya't noong nalaman kong nais niyang pakasalan ang iyong anak, ako ay nag-alala. Ngunit sinabi niya sa akin na nakita niya sa mga mata ni Daniel ang kabutihan. Sinabi niyang nais niyang maranasan ng isang simpleng buhay ang magkaroon ng isang pamilyang mag-aaruga sa kanya. Ipinangako niya sa kanyang lolo na mamumuhay siya ng hindi nakasandal sa pangalan o yaman ng mga almaryo. At ako bilang kanyang Tito Salvador ay pumayag dahil ang kaligayahan niya ang pinakamahalaga. Ang bawat salita ng ustads ay isang dagok sa puso ni Doña Victoria. Ang babaeng inakala niyang manggagamit ay naghahanap lang pala ng isang pamilya. Isang pamilyang kanyang winasak. Ikinuwento niya sa akin ang lahat patuloy ng matanda. Ang bawat masasakit na salita. Ang bawat kahihiyan. Ngunit sa kabila ng lahat ni minsan ay hindi siya nagsalita ng masama laban sa'yo. Ang tanging sinasabi niya ay, nasasaktan po ang puso ng nanay ni Daniel, Tito. Kailangan niya ng panalangin. Sa puntong yon, hindi na napigilan ni Doña Victoria ang kanyang mga luha. Ang kabaitang ipinapakita sa kanya sa kabila ng kanyang kalupitan ay mas masakit pa kaysa sa anumang parusa. At ngayon, sabi ng ustads, ang kumpanya ng iyong pamilya
ay nasa bingit ng pagbagsak. At ang tanging makakapagligtas dito ay ang pundasyong nasa ilalim ng pamamahala ng babaeng iyong pinahirapan. Itinuro niya ang pinto patungo sa hardin. Ang desisyon ay wala sa akin. Ito ay nasa kanya. Dahan-dahang naglakad si Ustad Salvador patungo sa hardin. Sumunod si Don Ricardo. Naiwan si Doña Victoria sa sala, nanginginig. Alam na ang sandali ng kanyang paghuhukom ay dumating na. Sa hardin si Luz ay nakaupo sa isang bangko dinidiligan ng isang paso ng mga puting sampagita. Nang makita niya si Ustad Salvador, agad siyang napatayo at tumakbo para yumakap. "Tito," sabi niya, ang kanyang boses ay nabasag sa emosyon. Sa bisig ng matanda sa wakas ay naramdaman niya ang seguridad na matagal nang nawala sa kanya. "Anak ko," bulong ng Ustads, hinahaplos ang kanyang buhok. "Ipinagdasal kita gabi-gabi." Pagkatapos ng ilang sandali, bumitaw sila. Tumingin ang Ustad sa mga mata ni Luz. "Alam mo na siguro kung bakit ako narito. Ang pamilyang ito ay nangangailangan ng tulong. Ngunit ang tulong na yon ay may kapalit na isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pera, ang iyong kapatawaran." Sa sandaling yon lumabas si Doña Victoria mula sa bahay. Kasunod niya si Daniel. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha. Ang kanyang paglalakad ay mabagal at mabigat na, para bang bawat hakbang ay isang napakalaking pasanin. Huminto siya ilang talampakan mula sa kinaroroonan ni Luz at Ustad Salvador. Tumingin siya sa kanyang manugang, ang babaeng kanyang hinamak sinaktan at halos wasakin. Lahat ng mata ay nasa kanya. Ang hangin ay huminto sa pag-ihip. Ang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. At doon sa harap ng lahat, sa harap ni Ustad Salvador, na kumakatawan sa nakaraan ni Luz, sa harap ni Don Ricardo, na simbolo ng kanilang hinaharap, at sa harap ni Daniel, na kanyang pinakamamahal na anak, ginawa ni Doña Victoria ang isang bagay na hindi niya inakalang gagawin niya sa buong buhay niya. Dahan-dahan ang kanyang mga tuhod ay bumaluktot. Ang kanyang mamahaling damit ay dumampi sa mamasa-masang damo. Lumuhod siya. Ang reyna ng Forbes Park, ang bakal na matriarka ng mga DeMarco, ay lumuhod sa harap ng isang hamak na probinsyana. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding paghagulgol. Ibinaba niya ang kanyang ulo hanggang sa halos sumayad na ito sa lupa. "Patawad." Ungol niya, ang kanyang boses ay basag at halos hindi marinig. "Luz, anak, patawarin mo ako." Ang eksena ay napakabigat. Si Daniel ay napapikit, hindi makayanang tingnan ang pagguho ng kanyang ina. Si Don Ricardo ay napabuntong hininga, isang tunog ng sakit at ginhawa. "Patawarin mo ako sa aking kabuktutan." Patuloy ni Doña Victoria sa gitna ng mga hikbi. Nabulag ako. Nabulag ako sa yaman at pangalan. Hindi ko nakita ang iyong gintong puso. Pinarusahan kita nang walang dahilan. Sinaktan kita. Patawarin mo ako. Hindi ako karapat-dapat. Pero nagmamakaawa ako. Iligtas mo ang pamilyang ito. Hindi para sa akin, kundi para kay Daniel, para sa anak ko. Nagulat si Luz. Ang kanyang puso ay napuno ng awa. Mabilis siyang lumapit at sinubukang itayo ang kanyang biyenan. "Mama, tumayo po kayo." Pakiusap niya, ang sarili niyang mga luha ay dumadaloy na. "Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Parang awa niyo na po, tumayo po kayo." Ngunit umiling si Doña Victoria. "Hindi ako tatayo hanggat hindi mo sinasabi na pinapatawad mo na ako." Tumingin si Luz kay Daniel, humihingi ng tulong. Tumingin siya kay Ustad Salvador. Ang matanda ay tumango lamang sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagsasabing, "Nasa'yo ang desisyon, anak." Huminga ng malalim si Luz. Hinawakan niya ang nanginginig na mga balikat ng kanyang biyenan. "Matagal na po kitang pinatawad, Mama," sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng katapatan. "Mula pa noong gabing iyon sa kasal, dahil itinuro po sa akin ng lolo ko na ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala,
kundi para sa sarili nating kapayapaan. Itinayo niya si Doña Victoria. Ang dalawang babae na pinaghiwalay ng pagmamataas at sakit ay ngayon magkayakap ang kanilang mga luha, ay nagsasama nililinis ang lahat ng sugat ng nakaraan. Mula sa kanyang kinatatayuan, ngumiti si Ustad Salvador. Tumingin siya sa langit. Perfecto kapatid ko, bulong niya. Ang iyong apo ay mas matapang pa kaysa sa inaakala nating dalawa. Pagkatapos tumingin si Luz sa matanda, ang kanyang mukha ay puno ng isang bagong determinasyon. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang desisyon na hindi lamang magliligtas sa isang kumpanya, kundi magbubuo muli sa isang pamilya. Gagawin po natin, Tito. Sabi niya, ang kanyang boses ay matatag na ngayon. Ang pamilya ng asawa ko ay pamilya ko na rin. Tutulungan natin sila. Ang pagluhod ni Doña Victoria ay hindi lamang isang simpleng akto ng paghingi ng tawad. Ito ay isang lindol na yumanig sa pundasyon ng pamilyang De Marco at nagbigay daan sa isang bagong simula. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang panahon ng masilan ngunit tapat na paghilom. Sa tulong ni Ustad Salvador, si Luz ay gumawa ng isang hakbang na ikinagulat ng mundo ng negosyo. Ginamit niya ang kanyang karapatan bilang tagapagmana para tawagin ang isang kagyat na pulong ng Board of Trustees ng Perfecto Educational Foundation. Sa pulong na yon, hindi siya humingi ng pabor o pera. Sa halip, iprinesenta niya sa tulong ng mga pinagkakatiwalaang auditor ang katotohanan sa likod ng krisis ng Ricardo Holdings na ito ay biktima ng isang black propaganda campaign na pinondohan ng kanilang mga karibal. Gamit ang kanyang impluwensya na hindi nagmumula sa pag-uutos, kundi sa kanyang hindi matatawarang integridad na minana pa mula sa kanyang lolo, hinikayat niya ang pundasyon na maglabas ng isang opisyal na pahayag. Ang pahayag ay simple lamang kinikilala ng PEF ang matagal ng serbisyo ng Ricardo Holdings sa industriya at nagtitiwala sa kakayahan nitong malampasan ang mga kasalukuyang pagsubok. Iyon lang, isang pahayag ng tiwala mula sa pinakarespetadong institusyon sa bansa. At iyon ay sapat na. Ang epekto ay parang isang malakas na agos na binaligtad ang lahat. Ang tiwala ng publiko ay unti-unting nanumbalik. Ang mga investor ay muling nagpakita ng kumpiyansa. Ang tangkang hostile takeover ni Augusto Valderrama ay nabigo. Ang Ricardo Holdings ay naligtas. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tagumpay ay hindi na lamang tagumpay ni Don Ricardo. Ito ay tagumpay na isinilang mula sa kababaang loob at kapatawaran. Ngunit ang mas malaking pagbabago ay nangyari sa loob ng mga pader ng mansyon. Isang buwan pagkatapos ng lahat, isang malaking pagtitipon ang idinaos sa hardin ng mga De Marco. Hindi ito isang magarbong party na puno ng mga socialite. Ito ay isang simpleng salo-salo para sa mga bata at pamilya mula sa isang charity na sinusuportahan ng PEF. Ang dating eksklusibong hardin ay napuno ng tawanan ng mga bata na naghahabulan sa damuhan. Sa isang sulok, nakatayo si Doña Victoria. Hindi na siya ang reynang bakal na nakasuot ng mga diamante. Nakasuot siya ng isang simpleng bestida at abala siya sa pag-aasikaso sa mga bata personal na nag-aabot ng mga plato ng spaghetti at juice. Ang kanyang mukha ay may mga ngiti na ngayon mga ngiting totoo at nagmumula sa puso. Nilapitan siya ni Don Ricardo, may dalang 2 baso ng tubig. Mukhang napapagod ka na, mahal ko. Ngumiti si Doña Victoria. Ito ang pinakamasayang pagod na naramdaman ko sa buong buhay ko, Ricardo. Tumingin siya sa paligid sa masayang tanawin. Sa buong buhay ko ang inisip ko lang ay kung paano pataasin ang ating pangalan. Hindi ko na malaya na ang tunay na karangalan pala ay nasa pagtulong sa iba. Hindi kalayuan sa ilalim ng isang puno ng mangga si Luz ay nakaupo sa isang banig na papaligiran ng mga batang sabik na nakikinig sa kanyang pagkukwento. Si Daniel ay nasa tabi niya, ang isang braso ay nakaakbay sa kanya, ang mukha ay puno ng pagmamahal at paghanga.
Pinanood sila ni Doña Victoria. May isang munting kislap ng pagsisisi na natitira pa rin sa kanyang mga mata, isang sugat na marahil ay hindi naganap na maghihilom. Lumapit siya sa kanila. Luz anak, sabi niya, ang salitang anak ay maluwag nang lumalabas sa kanyang bibig. Salamat. Tumingala si Luz at ngumiti. Para saan po, Mama? Para sa lahat, sabi ni Doña Victoria, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Para sa pagligtas sa kumpanya, para sa pagligtas sa pamilyang ito, at para sa pagligtas sa akin mula sa sarili ko. Hinawakan ni Luz ang kamay ng kanyang biyenan. Pamilya po tayo, Mama. Nagtutulungan po ang pamilya. Sa isang tahimik na kasunduan, niyakap ni Doña Victoria ang kanyang manugang. Isang yakap na puno ng pagtanggap, paggalang, at isang pagmamahal na isinilang mula sa abo ng kanilang masakit na nakaraan. Ang malaking sorpresa ng araw ay dumating nang mag-anunsyo si Doña Victoria sa harap ng lahat. Nais ko pong ipaalam sa inyo, sabi niya sa mikropono, na ako po ay opisyal nang magre-retiro mula sa lahat ng aking mga social committee. Sa halip ilalaan ko na ang aking oras at lakas bilang isang full-time volunteer at bagong miyembro ng Board of Advisors ng Perfecto Educational Foundation. Isang masigabong palakpakan ang sumunod. Si Ustad Salvador na naroon din ay tumango sa kanya ng may pag-apruba. Pero may isa pa siyang anunsyo. At bilang pagpapatuloy sa legasiya ni Don Perfecto Almario, ang Ricardo Holdings ay maglalaan ng 10% ng aming taon ng kita para sa pagpapatayo ng mga paaralan sa mga malalayong probinsya sa ilalim ng pangangasiwa ng PEF. Iyon ang sandali ng kanyang tunay na pagtubos, hindi sa pamamagitan ng pagluhod, kundi sa pamamagitan ng isang pampublikong pangako ng pagbabago. Nang papalubog na ang araw at ang mga bisita, ay unti-unti nang nagpapaalam na iwan ang pamilya sa hardin. Ang hangin ay malamig at payapa. Umupo si Luz sa tabi ni Daniel sa isang duyan. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa balikat nito. Sa tingin mo, magiging masaya kaya si Lolo? Kung nakikita niya ito, tanong ni Luz. Hinalikan ni Daniel ang kanyang buhok. Sigurado ako, pero hindi dahil sa pagligtas mo sa kumpanya o sa mga anunsyo ni Mama. Magiging masaya siya dahil sa wakas natagpuan mo na ang isang bagay na mas mahalaga pa sa lahat ng yaman niya. At ano iyon? Isang pamilya. Isang tunay na pamilya na nagmamahal sa'yo, sagot ni Daniel. Tumingin si Luz sa kanyang mga biyenan na ngayon ay masayang nagliligpit ng mga pinagkainan kasama ang mga natitirang katulong magkaagapay. Wala nang Donya at Don, tanging sina Ricardo at Victoria na lang. Naramdaman ni Luz ang isang banayad na sipa mula sa kanyang sinapupunan, isang maliit na sikreto na siya at si Daniel pa lang ang nakakaalam. Napangiti siya. Ang kanyang paglalakbay ay nagsimula sa isang sakuna, dumaan sa isang kasal na binahiran ng luha at sumuong sa mga araw sa isang gintong hawla. Hinarap niya ang unos ng pagmamataas at pighati, ngunit sa huli sa pamamagitan ng kanyang tahimik na lakas at walang hanggang pasensya, hindi lang niya binago ang kapalaran ng isang pamilya. Natagpuan niya ang kanyang sariling liwanag, hindi sa pangalan ng kanyang lolo, kundi sa pagmamahal na kanyang ibinigay at tinanggap. Siya pa rin si Luz, ang liwanag. Ngunit ngayon ang kanyang sinag ay mas maliwanag dahil ito ay nagmumula na sa init ng isang tunay na tahanan.